Sa gilid ng isang liblib na baryo na naliligid ng palayan at masukal na kakahuyan, namuhay ang isang albularyong kilala sa tahimik na pangalan at mabigat na reputasyon. Hindi siya madalas makita sa liwanag ng araw at kung makikita man, laging may aninong tila sumusunod sa bawat hakbang. Sa baryong iyon, ang mga tao'y sanay sa hiwaga, sa bulong ng hangin sa gabi, sa mga panaginip na may dalang babala, at sa mga pangyayaring hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang pangunawa. Gayunman, kahit sa mundong sanay sa kababalaghan, may mga lihim na mas piniling itago kaysa banggitin. Ang albularyo ay namuhay sa isang kubong yari sa kawayan at pawid, nakatayo sa pagitan ng kakahuyan at ng isang sapa na bihirang lapitan ng mga tao. Sa loob ng kubo naroon ang mga halamang gamot, anting-anting na inukit sa kahoy, at mga lumang kasulatan na tila minana pa sa mga ninuno. Sa gitna ng lahat ng iyon, may isang lihim na hindi kailanman nasilayan ng karaniwang mata. Isang nilalang na isinilang sa pagitan ng hiwaga at kapalaran. Isang manok na may 2 ulo ang alaga ng albularyo. Hindi ito bunga ng aksidente o likas na kapritsyo ng kalikasan, kundi resulta ng paniniwala at ritual na matagal nang isinasagawa sa mga panahong ang tao'y higit na naniniwala sa di nakikita kaysa sa nakikita. Ang manok ay may 2 matang nagmamasid sa magkaibang direksyon, 2 tuka na sabay humihinga, at isang katawan na tila pinagtibay ng kakaibang lakas. Sa bawat hakbang nito, may bigat na parang dala nito ang kapalaran ng sinumang magtangkang sukatin ang kakayahan nito. Hindi agad inilantad ng albularyo ang kakaibang alaga. Lumipas ang mga buwan na ang manok ay pinalaki sa lihim, pinakain ng mga halamang may sariling alamat, at pinaliguan ng tubig mula sa sapa tuwing kabilugan ng buwan. Sa bawat ritual, ang albularyo ay nanatiling tahimik, ang kilos ay maingat, ang layunin ay malinaw, ihanda ang manok sa mundong hindi nito pinili sa labanang itinatakda ng tao. Sa baryo, ang sabungan ay hindi lamang lugar ng aliwan, kundi larangan ng dangal at paniniwala. Doon nasusukat ang tapang, swerte, at minsan ay kapangyarihan ng mga hindi nakikita. Ang mga manok na inilalaban ay sumisimbolo ng pag-asa at panganib, at ang bawat laban ay nagiiwan ng bakas sa alaala ng mga nanonood. Sa ganitong mundong hinuhubog ng sigla at kaba, unti-unting kumalat ang bulong tungkol sa albularyong may alagang hindi karaniwan. Hindi binanggit ang anyo ng manok sa mga bulong na iyon. Sa halip, ang sinasabi may alagang panabong ang albularyo na hindi natatalo, na tila may 2 isip at isang kapalaran. Ang mga nakarinig ay nagugnay ng sari-saring haka-haka. May nagsabing may basbas ng mga ninuno, may nagsabing may sumpa, at may nanahimik na lamang dahil sa takot na baka totoo ang lahat. Dumating ang araw na ang albularyo ay tumungo sa sabungan, tangan ang kanyang alaga na balot ng telang makapal. Ang kanyang pagdating ay hindi nagdulot ng ingay. Sa halip, nagdala ito ng katahimikan na tila humigop sa paligid. Ang mga mata ng mga tao ay napako sa figurang dahan-dahang lumalakad, at sa bawat hakbang ay may kasamang paghihintay na hindi maipaliwanag. Sa likod ng telang bumabalot sa manok, may 2 ulo ang sabay na nagmamasid sa mundo. Ang bawat ulo ay may sariling liksi, sariling pagtingin, at sariling pag-unawa sa kapaligiran. Hindi sila nag-aagawan. Bagkus tila may tahimik na kasunduan sa pagitan nila. Ang katawan ay kumikilos ng buo, pinapatnubayan ng 2 kamalayang sabay na nagbabantay at nag-aabang. Hindi pa inilalaban ang manok sa araw na iyon. Ang albularyo ay naroon upang makita, upang sukatin ang hangin ng sabungan, at upang ipaalam sa kapalaran na dumating na ang oras. Ang kanyang presensya ay sapat na upang mag-iwan ng marka sa alaala ng mga nakasaksi. Sa pag-alis niya, ang bulong ay lalong lumakas. Ang takot ay humalo sa pananabik. Sa kanyang kubo muling inalagaan ng albularyo ang manok. Hindi ito itinuring na simpleng hayop. Sa bawat kilos, may pikit. May paggalang na tila kinakausap ang isang nilalang na may sariling kalooban. Ang 2 ulo ay sabay na kumakain. Aus ka mga aintinin, sabay na umiinom at sabay na nagpapahinga. Sa gabi, kapag ang buwan ay mataas, ang manok ay nananatiling gising, ang mga matay nakatuon sa dilim na parang may inaasahang hindi nakikitang tao. Sa tahimik na sandaling iyon, ang kapalaran ay unti-unting humuhubog.
Ang albularyo ay alam na ang paglalantad sa manok sa sabungan ay hindi lamang laban ng lakas kundi pagsubok ng paniniwala. Sa bawat ritual na kanyang isinagawa, may kaakibat na responsibilidad sapagkat ang kapangyarihang hiniram ay may hinihinging kapalit at ang tagumpay na hinahangad ay may dalang anino. Sa pagsapit ng madaling araw ang hangin ay nagbago. May bigat na hindi maipaliwanag. Mga ibon sa paligid ay tila umiwas sa kubo. Ang manok na may 2 ulo ay tumindig, ang katawan ay handa, at ang 2 tingin ay sabay na tumuon sa iisang direksyon. Ang unang laban ay nalalapit at kasama nito ang simula ng isang alamat na maguugat sa takot, paniniwala at kapalaran na hindi na maibabalik. At sa katahimikan ng umagang iyon bago pa man sumikat ang araw, nagsimula ang kwento ng manok na may 2 ulo. Isang nilalang na hindi isinilang upang matalo at isang albularyong handang suungin ang lahat para sa kapangyarihang kanyang tinawag. Sa araw na itinakda ng unang laban, ang sabungan ay nagmistulang sisidlan ng pinipigilang hininga. Maagang nagtipon ng mga tao, bit-bit ang kani-kaniyang paniniwala at kaba, habang ang alikabok sa lupa ay dahan-dahang inaangat ang yabag ng mga paa. Ang araw ay sumikat na tila may pag-aatubili, ang liwanag ay mapusyaw, at ang hangin ay may dalang lamig na hindi karaniwan sa ganitong oras. Dumating ang albularyo ng walang anunsyo. Ang kanyang anyo ay payak, ngunit ang tindig ay matatag at ang bawat hakbang ay may katiyakang hindi nangangailangan ng paliwanag. Sa kanyang mga kamay, muli niyang tangan ang telang bumabalot sa alaga. Hindi pa rin ipinapakita ang nilalaman at sa pagtatagong iyon ay lalong tumitindi ang pananabik ng mga mata sa paligid. Sa kabilang panig ng sabungan, naroon ang mga veteranong manlalaro, mga lalaking sanay sa tagumpay at pagkatalo, mga manok na pinalaki sa dugo at disiplina. Ang mga panabong ay pinapahira ng langis, pinapainit ang pakpak, at pinakikinggan ang huni na puno ng tapang. Sa gitna ng lahat ng ito, ang presensya ng albularyo ay tila isang tahimik na hamon sa matagal ng nakasanayan. Nang dumating ang oras ng laban, dahan-dahang inalis ng albularyo ang telang bumabalot sa manok. Sa unang sandali, walang nagsalita. Ang liwanag ng araw ay tumama sa kakaibang anyo at ang mga mata ng mga tao ay hindi agad nakapaniwala. 2 ulo ang sabay na gumalaw, 2 titig ang tumingin sa magkaibang panig ng sabungan at isang katawan ang nanatiling matatag, tila sanay na sa bigat ng pagkakaiba. Hindi nagkaroon ng sigawan. Ang katahimikan ay naging mas mabigat kaysa anumang ingay. Ang mga nakakita ay tila nawalan ng kakayahang magsalita at ang ilan ay lihim na umurong, parang natakot na baka ang simpleng pagtingin ay may kapalit. Ang mga matatanda ay napailing, ang mga bata ay napakapit sa kanilang mga kasama, at ang mga mananabong ay napatingin sa isa't isa. Nagtataka kung ang kanilang nasaksihan ay bahagi ng realidad o isang panlilin lang. Ipinuwesto ang manok sa gitna ng sabungan. Ang kalaban nito ay isang kilalang panabong. Malaki ang katawan, makintab ang balahibo, at sanay sa walang awang salpukan. Sa unang tingin, tila walang puwang ang kakaibang manok sa labanang iyon. Ngunit habang lumilipas ang mga sandali, may kakaibang tensyong namuo na parang ang hangin mismo ay naghihintay. Sa pagsenyas ng umpisa, ang 2 manok ay sabay na gumalaw. Ang kalaban ay sumugod ng buong lakas, dala ang karanasang hinubog ng maraming laban. Ngunit ang manok na may 2 ulo ay hindi umatras. Sa halip, ang katawan nito ay kumilos ng may kakaibang tiyempo. Isang ulo ang nagbabantay, ang isa'y nag-aabang. Sa bawat hakbang ng kalaban, may tugon na tila alam na bago pa man mangyari. Hindi naging madugo ang laban. Sa halip, ito'y naging mabilis at tahimik na parang sayaw na pinagplanuhan sa loob ng mahabang panahon. Ang kalaban ay nagkamali ng tiyempo at sa isang iglap, ang manok na may 2 ulo ay umatake ng sabay ang kilos at layunin. Ang galaw ay eksakto, walang pag-aalinlangan, edad sapat upang tapusin ang laban. Natapos ang lahat sa katahimikan. Walang sigawan ng tagumpay, walang palakpak. Ang mga tao ay nanatiling nakatayo, ang mga matay nakatuon sa gitna ng sabungan kung saan ang kakaibang manok ay nakatindig, buo at tila walang kapaguran. Ang kalaban ay nakahandusay at ang resulta ay malinaw kahit walang binibigkas. Lumapit ang albularyo at kinuha ang kanyang alaga. Sa kanyang mukha, walang bakas ng saya o pagmamataas. Para bang inaasahan na niya ang kinalabasan.
at ang laban ay isa lamang hakbang sa mas mahabang landas. Habang siya ay papalayo, unti-unting bumalik ang ingay sa sabungan. Mga bulong, tanong at takot na hindi maitatago. Sa baryo, ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang manok na may 2 ulo ay nanalo sa unang laban at walang sino man ang nakakita ng pagkatalo o kahinaan. Ang ilan ay nagsimulang maniwala na may basbas ang albularyo, ang iba'y nag-alala na baka may mas malalim na kapalit ang tagumpay na iyon. Sa kubo muling inilapag ng albularyo ang manok sa lilim. Ang 2 ulo ay sabay na kumilos, tila nag-uusap sa katahimikan. Ang katawan ay payapa, ngunit ang hangin sa paligid ay mabigat pa rin, na parang may nakaambang pagsubok na darating. Ang unang laban ay natapos, ngunit ang alamat ay nagsisimula pa lamang at ang daan patungo sa walang talong kapalaran ay unti-unti pa lamang binubuksan. Pagkaraan ng unang laban, nagbago ang anyo ng baryo kahit walang pisikal na bakas na naiwan. Ang mga tao ay nagising sa umagang tila may nakabitin na tanong sa hangin. Ang mga palayan ay nanatiling luntian, ang sapa ay patuloy na umaagos, ngunit ang katahimikan ay may kasamang pag-aalinlangan. Ang pangalan ng albularyo ay hindi binibigkas ng malakas, subalit malinaw sa bawat tingin at bulungan na siya na ang sentro ng mga usapan. Sa mga kubong dikit-dikit sa gilid ng daan, may mga lalaking nagtipon upang pag-usapan ang naganap. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, ang mga tinig ay mababa, at ang bawat salita ay tila sinusukat bago bitawan. Ang panalo ng manok na may 2 ulo ay hindi itinuturing na karaniwang tagumpay. Para sa ilan ito'y tanda ng pambihirang swerte. Para sa iba, ito'y babala na may puwersang hindi dapat ginagalaw. Ang albularyo, samantala, ay nanatiling tahimik sa kanyang kubo. Hindi siya lumabas upang ipagdiwang ang panalo, ni hindi rin niya tinanggap ang mga paanyaya ng mga nais makipagkilala o makiusap. Ang kanyang mundo ay umiikot sa loob ng payak na tirahan, kung saan ang bawat bagay ay may layunin at ang bawat kilos ay may kahulugan. Sa gitna ng kubo, ang manok na may 2 ulo ay nakapahinga, ang katawan ay payapa, ngunit ang mga mata ay gising at mapagmasid. Sa mga sumunod na araw, dumami ang mga naghahanap sa albularyo. May mga nag-alok ng salapi kapalit ng lihim, may mga humingi ng basbas, at may mga nagbanta sa likod ng matatamis na salita. Lahat sila'y umalis ng walang sagot. Ang albularyo ay hindi nakikipagtalo, hindi rin nagpapaliwanag. Para sa kanya, ang katahimikan ang tanging panangga laban sa mga layuning hindi niya kontrolado. Habang lumalawak ang balita, nagsimulang magbago ang mga laban sa sabungan. Ang mga dating mayabang na manlalaro ay naging maingat, ang mga pustahan ay naging mabigat, at ang bawat laban ay sinamahan ng panalangin o lihim na ritual. Ang anino ng manok na may 2 ulo ay tila naroroon kahit wala ito, at ang takot na muling humarap dito ay unti-unting namuo. Isang gabi, sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng buwan, muling nagsagawa ng ritual ang albularyo. Hindi ito enggrande o puno ng galaw. Sa halip, ito'y tahimik at mabagal. Ang mga halamang gamot ay inilatag sa lupa, ang tubig mula sa sapa ay maingat na ibinuhos, at ang manok ay nanatiling nakatindig sa gitna, ang 2 ulo ay sabay na nakatuon sa buwan. Walang binigkas na salita, ngunit ang hangin ay tila tumugon, parang may kasunduang pinagtibay sa katahimikan. Sa sandaling iyon may kakaibang pagbabago sa manok, hindi sa anyo kundi sa presensya. Ang katawan nito ay tila mas matatag, ang mga galaw ay mas kontrolado, at ang 2 ulo ay lalong naging magkasabay sa kilos. Hindi na sila nagmumukhang magkaibang kamalayan, kundi bahagi ng iisang layunin na malinaw at hindi matitinag. Kinabukasan, dumating ang paanyaya para sa isa pang laban, mas malaki, mas prestihiyoso, at mas maraming nakataya. Ang sabungan ay magiging puno ng mga tao naghahangad ng sagot. Totoo bang hindi matatalo ang manok o isa lamang itong pambihirang pagkakataon? Ang albularyo ay tumingin lamang sa manok, at sa titig na iyon ay may tahimik na pahintulot. Sa paglalakbay patungo sa sabungan, dama ang bigat ng bawat hakbang. Ang daan ay pamilyar, ngunit ang hangin ay may dalang kakaibang pag-asa at pangamba. Ang mga taong nakasalubong ay napatingin, ang ilan ay umiwas, at ang iba'y lihim na sumunod, parang nais masaksihan ang susunod na kabanata ng alamat na unti-unting nabubuo. Pagdating sa sabungan, mas marami ang tao kaysa dati.
Ang mga mata ay sabay-sabay na tumuon sa albularyo at sa kanyang alaga. Wala nang pagtataka sa anyo ng manok. Sa halip, ang tanong ay kung hanggang saan aabot ang kakayahan nito. Sa gitna ng ingay at tensyon, ang manok na may dalawang ulo ay nanatiling kalmado, ang katawan ay handa, at ang dalawang tingin ay sabay na nakatuon sa paparating na laban. Sa sandaling iyon, malinaw na ang unang panalo ay hindi simula ng pagtatapos, kundi pagbubukas ng mas mabigat na hamon. Ang alamat ay lumalalim at kasama nito ang panganib na dala ng pansin at paghahangad ng tao. Ang ikatlong kabanata ay nagtapos sa paghihintay, isang paghihintay na puno ng tanong kung ang kapalaran ba ay patuloy na papanig o kung darating ang araw na hihingi ito ng kapalit. Ang ikalawang laban ay nagsimula bago pa tuluyang maghilom ang usap-usapan sa baryo. Sa sabungan, ang ingay ay mas mabigat kaysa dati, hindi dahil sa sigawan, kundi sa dami ng mga matang nagmamasid. Ang bawat tao ay may dalang sariling dahilan ng pagdalo. Ang ilan ay naghahangad ng katiyakan, ang iba'y naghahanap ng butas sa alamat, at may iilan na nagnanais lamang masaksihan kung paano bumabagsak ang isang himala. Ang kalaban sa araw na iyon ay hindi basta panabong. Ito'y pinalaki sa malalayong lugar, dinala ng mga taong kilala sa larangan ng sabungan. Ang katawan nito ay matipuno, ang mga galaw ay sanay. Ang tingin ay walang bahid ng takot. Sa harap nito, ang manok na may dalawang ulo ay tila tahimik na bato sa gitna ng agos, hindi gumagalaw ngunit hindi rin natitinag. Sa pagsisimulan laban, naging malinaw ang kaibahan. Ang kalaban ay umatake ng sunod-sunod, sinubukang gulatin at guluhin ang kakaibang manok. Ngunit sa bawat galaw, may tugon na tila sabay na naisip at isinagawa. Isang ulo ang laging nakaabang, ang isa'y handang sumagot. Walang nasasayang na kilos, walang hakbang na walang saysay. Habang tumatagal ang laban, unti-unting napagod ang kalaban. Ang mga galaw nito ay naging mabagal. Ang hininga ay bumigat. Sa kabaligtaran, ang manok na may dalawang ulo ay nanatiling buo. Ang katawan ay tila hindi tinatablan ng pagod. Sa isang sandaling tila walang ipinagkaiba sa marami, natapos ang laban, hindi sa marahas na paraan, kundi sa tiyak at hindi mapasusubali ang resulta. Muling nanalo ang manok. Muli walang sigawan ng tuwa. Ang katahimikan ay bumalot sa sabungan, mas mabigat kaysa dati. Ang mga taong naroon ay nagsimulang magtanong hindi lamang tungkol sa manok, kundi sa albularyong nagmamay-ari nito. Ang tagumpay ay hindi na basta panalo. Ito'y naging hamon sa paniniwala at takot ng marami. Pag-uwi sa kubo, dama ng albularyo ang pagbabago sa hangin. Ang katahimikan ng paligid ay may kasamang pag-iingat. Ang mga ibon ay bihirang lumapit at ang sapa ay tila mas maingay sa gabi. Sa gitna ng lahat ng iyon, ang manok ay nanatiling kalmado, ang dalawang ulo ay sabay na gumagalaw na parang sanay na sa bigat ng inaasahan ng mundo. Sa mga sumunod na araw, dumami ang mga matang nakamasid sa kubo. May mga taong dumaraan ng mas madalas kaysa dati, may mga yabag sa gabi na hindi pamilyar, at may mga bulong na hindi na itinatago. Ang albularyo ay alam na ang tagumpay ay may kaakibat na panganib. Ang bawat panalo ay naglalapit hindi lamang ng papuri, kundi inggit at paghahangad. Isang gabi sa ilalim ng maitim na langit na walang buwan, nagising ang albularyo sa kakaibang katahimikan. Ang manok ay nakatindig, ang dalawang ulo'y nakatuon sa dilim sa labas ng kubo. Walang ingay, ngunit malinaw ang babala. May mga puwersang gumagalaw, mga layuning hindi palantad, at mga matang naghihintay ng tamang sandali. Sa sandaling iyon, napagtanto ng albularyo na ang kanyang nilikha o inalagaan ay hindi na lamang bahagi ng kanyang mundo. Ang manok na may dalawang ulo ay naging simbolo, at ang simbolo ay may kapangyarihang humila ng kapalaran. Ang tanong ay hindi na kung mananalo pa ito, kundi kung hanggang kailan mananatiling buo ang katahimikang bumabalot sa kanilang dalawa. Sa pagtatapos ng ika-4 na kabanata, ang gabi ay nanatiling tahimik, ngunit ang katahimikan ay may dalang pangako ng unos. Ang alamat ay patuloy na lumalalim at ang bawat hakbang pasulong ay naglalapit sa sandaling ang kapalaran ay hindi na maiiwasan. Sa mga araw na sumunod, ang baryo ay tila nabalot ng hindi nakikitang lambat. Ang mga dating payak na gawain ay sinabayan ng pag-iingat at ang mga pag-uusap ay biglang humihinto kapag may dumaraan.
Ang pangalan ng albularyo ay bihirang banggitin, ngunit ang anino ng kanyang alaga ay naroon sa bawat sulok. Sa mga mata ng mga tumitingin, sa bigat ng katahimikan, at sa mga desisyong hindi na basta ginagawa. Dumating ang balita na may darating na hamon mula sa labas ng baryo. Isang laban na hindi lamang para sa pustahan, kundi para sa pangalan at impluensya. Ang mga nagayos ng laban ay kilala sa kanilang pagiging tuso. Sanay silang maglatag ng patibong sa anyo ng pagkakataon. Ang albularyo ay hindi tinakot ng balita, ngunit hindi rin niya ito minamaliit. Alam niyang ang mas malalaking laban ay may mas malalalim na layunin. Sa kubo, mas pinili niyang manatili sa loob at ihanda ang manok sa paraang hindi nakikita ng iba. Walang labis na ritual, walang bagong anting-anting. Sa halip, ang paghahanda ay nakatuon sa disiplina at pag-unawa. Ang manok na may dalawang ulo ay tila nakauunawa sa pagbabago. Ang kilos nito ay mas maingat, ang pagtugon ay mas eksakto. Ang dalawang ulo ay sabay na kumikilos, hindi na bilang magkahiwalay na bantay, kundi bilang iisang isip na may dalawang tanaw. Sa gabi bago ang itinakdang laban, muling tumahimik ang paligid. Ang hangin ay mabigat, pamani ang mga ulap ay mababa. Ang albularyo ay umupo sa harap ng kubo, pinagmamasdan ang manok na tahimik na nakatindig. Walang salitang binitiwan, ngunit may pag-unawang namagitan, isang kasunduang hindi kailangang ipahayag. Pagsapit ng araw ng laban, ang sabungan ay puno ng mga estranghero. Ang kanilang mga tingin ay mapanuri, ang kilos ay kontrolado. Ang kalaban ay inilantad, isang panabong na kilala sa bilis at tikas, pinalaki upang gulatin at tapusin ang laban sa maikling panahon. Sa harap nito, ang manok na may dalawang ulo ay nanatiling payapa, ang katawan ay hindi nagpakita ng kahit bahid ng kaba. Nang magsimula ang laban, mabilis ang unang mga sandali. Ang kalaban ay umatake ng sunod-sunod, sinusubukang ipuwersa ang bilis laban sa katahimikan. Ngunit sa bawat galaw, may tugon na tila nauna na sa isip. Isang ulo ang sumusubaybay sa galaw, ang isa ay nagtatakda ng tamang sandali. Ang katawan ay kumilos ng buo, walang pag-aalinlangan. Habang lumalalim ang laban, napansin ng mga nakamasid ang kakaibang balanse. Hindi hinahabol ng manok ang tagumpay, hinihintay nito ang pagkakataon. Nang dumating ang sandaling iyon, ang galaw ay mabilis at tiyak. Natapos ang laban na parang hinila ng kapalaran ang huling hibla. Ang resulta ay muling malinaw. Ang manok na may dalawang ulo ay nanatiling nakatindig, buo at walang bakas ng pagod. Ang mga estrangherong nagayos ng laban ay tahimik na nag-usap-usap, ang mga tingin ay puno ng pagtatasa. Hindi sila nagpakita ng pagkabigla, ngunit malinaw na may nabago sa kanilang mga plano. Sa pag-uwi ng albularyo, ramdam niya ang bigat ng susunod na hakbang. Ang bawat panalo ay nagbubukas ng mas maraming pinto at mas maraming panganib. Ang manok ay nanatiling tahimik sa kanyang tabi, ang dalawang ulo ay sabay na tumingin sa daan na tinatahak. Ang gabi ay bumaba ng dahan-dahan at sa dilim nito, malinaw na ang alamat ay hindi na lamang usapin ng sabungan, kundi ng kapalarang unti-unting humahawak sa kanilang dalawa. Pagkaraan ng ikatlong sunod na tagumpay, tuluyan nang nabago ang ihip ng kapalaran sa paligid ng albularyo. Ang kanyang pangalan ay umabot na sa mga karatig bayan. Ang kwento ng manok na may dalawang ulo ay naging paksa ng mga lihim na pagpupulong at tahimik na pagtatanong. Hindi na ito itinuturing na kakaibang panabong lamang, kundi isang puwersang kayang bumago ng balanse sa mundo ng sabungan. Sa baryo may mga nagsimulang umiwas sa kubo ng albularyo. Ang mga daan na dati dinaraanan ng walang pag-aalinlangan ay nilalakad na ngayon ng may pag-iingat. Sa gabi ang mga ilaw ay mas maagang pinapatay at ang mga panalangin ay mas mahaba. Ang panalo ng manok ay nagdala ng yaman sa ilan, ngunit sa karamihan, nagiwan ito ng tanong kung ano ang kapalit ng lahat ng ito. Ang albularyo ay hindi nagbago ng gawi. Maaga siyang gumigising, tahimik na inaasikaso ang kubo at inaalagaan ang manok ng may parehong paggalang. Gayunman, may bigat na sa kanyang mga mata, isang pag-unawang ang kanyang tahimik na buhay ay unti-unting nawawala. Ang bawat panalo ay naglalapit sa sandaling hindi na niya kayang itago ang sarili sa lilim. Isang hapon may dumating na mga panauhing hindi inaasahan. Hindi sila nagpakilala, ngunit malinaw sa kanilang kilos na sanay silang makuha ang kanilang nais. Ang kanilang mga salita ay maingat, puno ng papuri at alok. Iminungkahi nila ang mga laban na mas malaki ang gantimpala,
mas malawak ang saklaw at mas mabigat ang implikasyon. Ang albularyo ay nakinig lamang, ang muka ay hindi nagbago, at ang manok ay nanatiling tahimik sa kanyang tabi. Sa likod ng mga alok na iyon, naramdaman ng albularyo ang panganib. Hindi na ito simpleng usapin ng panalo o talo. Ang mga puwersang lumalapit ay may sariling layunin. Ang kanyang alaga ay maaaring maging kasangkapan sa mga planong hindi niya kontrolado. Sa kabila nito, malinaw rin na ang pag-urong ay hindi na ganoon kadali. Ang alamat ay may sariling takbo, yung pagtanggi ay maaaring magbunga ng mas mabigat na kapalit. Sa mga sumunod na gabi, nagbago ang kilos ng manok. Mas madalas itong gising, ang dalawang uloy sabay na nakatuon sa dilim sa labas ng kubo. May mga sandaling tila may nararamdaman itong hindi pa dumarating. Isang panganib na hindi nakikita ngunit malinaw sa kilos. Ang albularyo ay nagmasid. Unti-unting nauunawaan na ang manok ay hindi lamang nilalang na kanyang ginapayan, kundi isa ring bantay na may sariling babala. Dumating ang balita ng isang malaking laban na gaganapin sa malayong lugar. Isang laban na tinatawag na hindi matitinag, kung saan ang mga panabong ay hinaharap ang pinakamahuhusay at ang mga alamat ay sinusubok hanggang sa kanilang hangganan. Ang paanyaya ay hindi formal, ngunit malinaw ang mensahe. Ang pagdalo ay inaasahan, ang hindi pagpunta ay may implikasyon. Sa gabing iyon, ang albularyo ay nanatiling gising. Pinagmamasdan niya ang manok na may dalawang ulo, ang katawan ay payapa ngunit ang presensya ay mabigat. Sa katahimikan, may desisyong unti-unting humuhubog, isang hakbang patungo sa mas malalim na bahagi ng alamat. Ang ika-6 na kabanata ay nagtapos sa paghahanda, hindi lamang ng katawan, kundi ng loob, sapagkat ang susunod na laban ay hindi na basta laban ng manok, kundi ng kapalaran mismo. Ang paglalakbay patungo sa malayong lugar ay nagsimula bago pa man sumikat ang araw. Ang daan ay mahaba at tahimik. Ang mga puno sa gilid ay tila mga saksi na walang imik. Ang albularyo ay naglakad ng may maingat na hakbang. Ang manok na may dalawang ulo ay nakapwesto ng maayos. Ang dalawang tingin ay sabay na nagmamasid sa paligid. Sa bawat hakbang, dama ang bigat ng inaasahan ng mundong kanilang papasukan. Habang papalapit sila sa lugar ng malaking laban, nagbago ang tanawin. Ang mga kubo ay napalitan ng mas matitibay na estruktura at ang mga mukha ng mga tao ay hindi pamilyar. Dito ang sabungan ay mas malaki, mas organisado at mas tahimik sa paraang nakakatakot. Ang mga naroon ay hindi basta manonood. Sila'y mga taong sanay sa kapangyarihan at impluensya at ang bawat galaw ay sinusukat. Sa loob ng sabungan, ramdam ang tensyon na parang nakaipit sa hangin. Ang mga panabong na naroon ay may sariling kasaysayan, mga manok na hindi basta sumusuko, pinalaki sa disiplina at pagsubok. Sa gitna ng mga iyon, ang manok na may dalawang ulo ay nanatiling kakaiba, hindi dahil sa anyo lamang, kundi sa presensyang dala nito. Ang katahimikan sa paligid ay tila mas lumalalim kapag ito'y dumaraan. Ang kalaban sa araw na iyon ay kilala sa tibay at tiyaga. Hindi ito umaasa sa bilis o biglaang galaw, kundi sa kakayahang maghintay at magtiis. Sa unang tingin, tila magkatapat ang dalawang filosofiya. Ang isa'y bunga ng disiplina ng tao, ang isa'y hinubog ng hiwaga at pag-unawa. Sa pagitan nila, ang sabungan ay naging tahimik na entablado ng isang pagsubok na lampas sa karaniwan. Nang magsimula ang laban, mabagal ang unang mga sandali. Walang bigla ang salpukan, walang padalos-dalos na galaw. Ang dalawang panabong ay nagmasid, naghintay, at nagbasa ng kilos ng isa't isa. Para sa mga nakamasid, ang laban ay tila humahaba, ngunit sa ilalim ng katahimikan ay may tensyong unti-unting sumisikip. Unti-unting lumalim ang laban. Ang kalaban ay nagpakita ng tiyaga, sinubukang pagurin ang kakaibang manok sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na presyon. Ngunit ang manok na may dalawang ulo ay tila hindi nadadala. Ang isang ulo ay patuloy na nagbabantay, ang isa'y nagtatakda ng tamang sandali. Ang katawan ay kumilos ng may balanse, hindi sumusobra, hindi rin nagkukulang. Sa isang sandaling halos hindi napansin ng marami, nagbago ang takbo. Ang kalaban ay nagkamali ng hakbang, isang maliit na pagkukulang na sapat upang magbukas ng pagkakataon. Sa iglap, ang manok na may dalawang ulo ay kumilos. Ang galaw ay mabilis, ngunit kontrolado. Ang laban ay nagtapos ng walang ingay, ngunit may bigat na ramdam ng lahat. Muling nanalo ang manok,
Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay may kasamang paggalang at takot. Ang mga nakamasid ay hindi na nagtataka kung totoo ang alamat. Ang tanong na lamang ay kung hanggang saan ito aabot. Ang albularyo ay kinuha ang kanyang alaga. Ang mukha ay nanatiling kalmado, ngunit ang loob ay alam na may bagong yugto ng nabuksan. Sa pag-alis nila sa sabungan, may mga matang sumunod. Hindi lahat ng naroon ay kontento sa nasaksihan. Ang tagumpay ay nag-iwan ng marka, at ang marka ay may kakayahang humila ng mas mabibigat na pagsubok. Ang ikapitong kabanata ay nagtapos sa tahimik na tagumpay. Isang tagumpay na malinaw na simula ng mas madilim at mas malalim na landas. Sa pagbabalik ng albularyo mula sa malayong sabungan, hindi na siya sinalubong ng karaniwang katahimikan ng baryo. May pagbabago sa hangin, hindi lantad, ngunit dama sa bawat yabag at bawat titig na dumaraan. Ang mga tao'y mas maingat magsalita at ang mga matay mas mabilis umiwas. Ang alamat ay hindi na lamang kwento. Ito'y naging presensyang humihinga sa pagitan ng mga bahay at daan. Sa kanyang kubo, pansamantalang bumalik ang katahimikan. Ang manok na may 2 ulo ay inilagay sa dating pwesto, ngunit may kakaibang pagbabago sa kilos nito. Mas madalas itong tumitigil sa paggalaw, ang 2 ulo'y sabay na nakatuon sa malayo na parang may nararamdamang papalapit. Ang katawan ay nananatiling matatag, ngunit ang presensya ay mas mabigat na tila may dalang babala. Hindi nagtagal, may mga palatandaang nagsimulang lumitaw. Sa gabi, ang mga aso sa baryo ay umuungol ng sabay-sabay at ang mga ibon ay biglang tumitigil sa paghuni. Ang sapa na dati payapa ay tila mas mabilis ang agos at ang mga dahon sa kakahuyan ay gumagalaw kahit walang hangin. Ang albularyo ay hindi nagulat. Sa halip, siya'y naging mas mapagmatsyag, alam na ang ganitong mga palatandaan ay bihirang walang kasunod. Isang hapon, may dumating na matandang lalaki na hindi kilala ng karamihan. Ang kanyang anyo ay payak, ngunit ang mga mata ay may lalim na parang may dalang mahabang kasaysayan. Hindi siya nagpakilala, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang patahimikin ang paligid. Sa harap ng kubo, tumigil siya at tumingin sa manok na may 2 ulo na parang matagal na niya itong inaasahan. Nagtagal ang kanilang katahimikan, walang palitan ng salita, ngunit malinaw ang pag-unawa. Ang matanda ay dumating hindi upang humamon, kundi upang magbabala. Ang kanyang presensya ay parang salamin ng hinaharap, isang paalala na ang kapangyarihang humahawak sa kapalaran ay bihirang walang hinihinging kapalit. Pag-alis ng matanda, mas naging mabigat ang gabi. Ang albularyo ay nanatiling gising, pinagmamasdan ang manok na tahimik ngunit alerto. Sa katahimikan, ukit pa yung pameda na ritanong. Unti-unting sumiksik ang isang pag-unawa. Ang sunod-sunod na panalo ay hindi na lamang bunga ng galing o hiwaga, kundi bahagi ng mas malawak na galaw na hindi niya ganap na kontrolado. Sa mga sumunod na araw, may mga alok na dumating. Hindi na lamang laban, kundi mga kasunduan. Ang mga mensahe ay dumarating sa iba't ibang anyo, ang mga salita ay maingat, at ang mga layunin ay nakatago sa likod ng pangako. Ang albularyo ay nakinig, ngunit hindi pa rin siya sumagot. Ang bawat alok ay parang hiblang humihila sa manok palayo sa tahimik na buhay na minsan nilang tinamasa. Sa gitna ng lahat ng ito, ang manok na may 2 ulo ay nanatiling tahimik na sentro. Ang 2 ulo ay sabay na kumikilos, bay binasa ay sabay na nagbabantay, skali ditidating na nabanam naman iinan at sabay na naghihintay. Hindi ito nagpakita ng takot, ngunit malinaw na may inaasahang sandali. Isang sandaling magtatakda kung ang alamat ay magpapatuloy bilang tagumpay o magbabago tungo sa ibang anyo. Sa pagtatapos ng 8 kabanata, ang gabi ay bumalot sa baryo na parang belo. Sa ilalim ng dilim, malinaw na ang susunod na hakbang ay hindi na basta pagpili ng laban. Ito'y pagpili ng landas. Isang landas na maaaring magtulak sa alamat lampas sa sabungan at sa kapalarang hindi na kayang takasan. Ang mga araw bago ang susunod na hakbang ay dumaan ng mabagal na parang hinihila ng bigat ang hindi pa nangyayaring pasya. Ang albularyo ay bihirang lumabas ng kubo at kung gagawin man niya, ang kanyang mga mata ay laging nakatuon sa paligid, hindi sa mga tao. Ang baryo ay nanatiling tahimik, ngunit ang katahimikan ay may kasamang paghihintay. Isang paghihintay na hindi alam kung saan hahantong.
Sa loob ng kubo, ang manok na may dalawang ulo ay naging mas mapagmasid kaysa dati. Ang dalawang ulo ay bihirang magkahiwalay ng galaw, kung saan tumingin ang isa, naroon din ang tingin ng isa pa. Ang katawan ay gumagalaw ng dahan-dahan, may ingat, na tila may kinikilala itong hangganan na dati wala. Sa presensya nito, ramdam ng albularyo na ang ugnayan nila ay nagbago, hindi na lamang pag-aalaga, kundi isang tahimik na pakikipagkasundo. Isang gabi sa gitna ng katahimikan, nagkaroon ng biglaang pagbabago sa hangin. Hindi ito bagyo, hindi rin lindol, kundi isang kakaibang bigat na bumaba sa paligid. Ang mga dahon ay hindi gumalaw, ngunit ang pakiramdam ay parang may dumaan na anino. Ang manok ay tumindig, ang dalawang ulo ay sabay na tumuon sa pintuan ng kubo na parang may paparating na hindi pa nakikita. Maya-maya may kumatok, marahan, ngunit may katiyakang hindi maaaring ipagwalang bahala. Sa labas, may mga taong nakatayo sa dilim. Hindi sila nagsalita agad, ngunit malinaw sa kanilang tindig na dala nila ang huling alok. Ang kanilang mga mata ay walang emosyon, ang mga kilos ay kontrolado, at ang kanilang presensya ay nagdala ng pakiramdam na ang pagpili ay hindi naganap na malaya. Sa tahimik na pag-uusap, inilahad ang nais. Isang huling laban, hindi para sa salapi o pangalan, kundi upang patunayan kung ang alamat ay tunay na hindi matitinag. Ang laban ay gaganapin sa lugar na hindi saklaw ng karaniwang patakaran, at ang resulta ay magiging batayan ng mga susunod na hakbang ng maraming puwersang matagal nang nagmamasid. Ang albularyo ay nakinig, ang mukha ay hindi nagbago. Sa loob niya, malinaw na ang pagtanggi ay maaaring magbunga ng kapahamakan, ngunit ang pagtanggap ay magbubukas ng pintuang hindi na basta maisasara. Ang manok na may dalawang ulo ay nanatiling tahimik sa kanyang tabi. Ang dalawang ulo ay sabay na nakatuon sa mga bisita na parang may sariling paghatol. Matapos ang mahabang katahimikan, umalis ang mga bisita ng walang malinaw na sagot. Ngunit sa kanilang pag-alis, iniwan nila ang bigat ng pasya sa kubo. Ang gabi ay lalong naging mabigat at ang dilim ay tila mas makapal kaysa dati. Sa mga sumunod na oras, ang albularyo ay hindi natulog. Pinagmasdan niya ang manok at sa unang pagkakataon, malinaw niyang nakita ang tanong na matagal nang umiikot. Hanggang saan niya hahayaang umusad ang alamat na ito? Ang manok na may dalawang ulo ay hindi nagbigay ng sagot sa salita. Ngunit sa katahimikan ng presensya nito, may pahiwatig ng kahandaan. Sa pagtatapos ng ikasiyam na kabanata, ang pasya ay hindi pa binibigkas, ngunit ang landas ay unti-unti nang lumilinaw. Ang huling laban ay papalapit, at kasama nito ang sandaling haharapin, hindi lamang ang tanong ng pagkatalo, kundi ang tunay na kahulugan ng kapangyarihang matagal ng hawak ng albularyo. Tumating ang araw na hindi na maaaring ipagpaliban. Ang umaga ay tahimik, ngunit ang katahimikan ay may bigat na tila humihila sa lupa pababa. Ang albularyo ay tumayo sa harap ng kubo, ang mga matay nakatuon sa malayo, habang ang manok na may dalawang ulo ay tahimik na nakapwesto sa kanyang tabi. Walang seremonya, walang paalam. Ang pasya ay hindi na kailangang banggitin. Ito'y malinaw sa direksyong kanilang tinahak. Ang lugar ng huling laban ay malayo sa karaniwang sabungan. Ito'y nasa hangganan ng mga daang bihirang daanan kung saan ang mga patakaran ay hindi isinusulat at ang mga saksi ay piling-pilit. Ang mga taong naroon ay tahimik, ang mga tingin ay mabigat, at ang hangin ay tila nakikiramdam. Walang sigawan, walang ingay, tanging paghihintay. Sa gitna ng lugar, inilapag ang manok na may dalawang ulo. Ang katawan nito ay nanatiling matatag, ang dalawang ulo ay sabay na nagmamasid, hindi sa kalaban lamang, kundi sa buong paligid. Ang albularyo ay umatras ng isang hakbang, hindi bilang paglayo, kundi bilang pagkilala na ang sandaling ito ay higit pa sa kanya. Ang kalaban ay dinala, isang panabong na may reputasyong hindi madaling yumanig. Ang anyo nito ay payak, ngunit ang presensya ay may bigat ng karanasan. Sa pagitan ng dalawang nilalang, ang lupa ay tila naghihintay at ang hangin ay nanahimik na parang ayaw manghimasok. Nang magsimula ang huling laban, hindi ito naging madalian. Ang bawat galaw ay sinukat, ang bawat sandali ay binigyan ng halaga. Ang manok na may dalawang ulo ay kumilos ng may kakaibang katiyakan. Ang isang ulo ay nagbabantay, ang isa'y nagtatakda, at ang katawan ay sumusunod sa iisang layunin. Walang labis, walang kulang. Habang tumatagal,
Naging malinaw na ang laban ay hindi lamang pagsusubok ng lakas, kundi ng pag-unawa. Ang kalaban ay nagpakita ng tibay at tiyaga, ngunit sa bawat pagsubok, may sagot ang kakaibang manok. Hindi agresibo, kundi tiyak. Ang sandali ng pagwawakas ay dumating ng hindi inaasahan ng marami, ngunit malinaw sa mga nakakaunawa. Natapos ang laban sa katahimikan. Ang resulta ay hindi na kinailangang ipahayag. Ang manok na may 2 ulo ay nanatiling nakatindig, buo at hindi natitinag. Ang mga nakasaksi ay nanatiling tahimik, ang mga matay puno ng paggalang at pag-iingat. Ang alamat ay napatunayan, ngunit kasama nito ang pag-unawang ang ganitong kapangyarihan ay may hangganan. Lumapit ang albularyo at marahang kinuha ang kanyang alaga. Sa sandaling iyon may pagbabago, hindi sa anyo, kundi sa presensya. Ang bigat na matagal nang bumabalot ay tila unti-unting gumaan. Ang 2 ulo ay sabay na kumilos, hindi na bilang bantay ng laban, kundi bilang nilalang na tapos na sa itinakdang papel. Sa kanilang pag-alis, walang sumunod na sigawan o bulungan. Ang mga tao ay nanatili sa kani-kanilang pwesto, dala ang kani-kaniyang pag-unawa. Ang alamat ay hindi nagtapos sa pagkatalo o tagumpay, kundi sa pagpili, isang pagpiling itigil ang pag-usad bago tuluyang lamunin ang sariling anino. Sa pagbabalik sa baryo, ang albularyo ay muling tinanggap ng katahimikan. Ang kubo ay nanatiling nakatayo, ang sapa ay patuloy na umagos, at ang mga palayan ay muling naging payapa. Ang manok na may 2 ulo ay inilagay sa lilim, hindi na bilang panabong, kundi bilang bahagi ng mundong pinili nitong tahakin. At sa paglipas ng mga araw, unti-unting humupa ang bulong. Ang alamat ay nanatili, hindi bilang hamon sa kapalaran, kundi bilang paalala na ang kapangyarihang hindi natatalo ay iyong marunong huminto. Sa katahimikan ng baryo, ang kwento ay nagsara, iniwan ang aral na ang tunay na tagumpay ay hindi laging nasusukat sa dami ng panalo, kundi sa kakayahang pumili ng wakas.